Peace be with you. Good evening po. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is don't love and affiliate the wicked men is our topic for tonight. Our topic for tonight, don't love and join the wicked men. This is our topic for tonight, according to the Holy Scripture. Our topic for tonight, don't love and join the wicked men, according to God or in the Holy Scripture. Our topic for tonight, ayun po ating paksa, ating pong topic. Don't love and join the wicked men. Our topic for tonight. Because the requirements going to the heaven and salvation is the man is holy according to the Lord. Ayun po yung sabi ng Diyos kasi nga para maingatan po yung mga daan ng mga banal, dapat magpakabanal po tayo. Yun po yung sabi ng Diyos. Huwag po nating ibigin o makisama sa mga taong gumagawa ng masama. Yun po yung sabi ng Diyos. Halimbawa, mangungurap sa gobyerno o magnanakaw o huwag po tayong sasama ron. O kaya yung huwag natin iibigin yun. O kaya magda-drugs o huwag po tayong sasama sa mga drug addict at huwag natin silang ibigin. Yun po yung sabi ng Diyos. O, sabi ng Diyos, bawal po tayo makisama dun sa mga gumagawa ng masama. Ganun po. Yun po yung sabi ng Diyos. Kasi ang requirements po going to heaven, person is a holy. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Diyos, ako'y banal, magpakabanal kayo. Kaya para maingatan po yung daan ng mga matuwid. Yun po yung sabi ng Diyos. Kaya wag po natin ibigin yung masama at saka wag tayong makikisama sa mga masama. Yun po yung sabi ng Panginoong Diyos. Ito po sabi ng Panginoon. Kasi banal po ang ating Panginoong Diyos, kaya gusto niya maingatan po yung mga daan ng mga banal. Ito po sabi niya sa Levitico. Dito po sa Levitico 19:1, 2. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At sabihin mo sa kanila, kayo magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. O, ayun po kasi yung requirements going to salvation in the heaven. Kailangan banal po yung tao. Kaya yung sabi ng Diyos, huwag nating iibigin yung mga masama, saka huwag tayo makikisama ron. Ganun po. Don't love the wicked men and don't join the wicked men. Yun po yung ating paksa. Yun po. Kasi ang Panginoon nating Diyos banal. Gaya rito sabi sa unang Pedro. Dito po sa unang Pedro din. Sabi ng Diyos dito. Dito po sa unang Pedro. Sabi rin dito ng Diyos. 1:16.
Sapagkat nasusulat, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. O, banal ang Panginoon Diyos eh. Kaya hindi po tayo pwedeng pakisama sa mga gumagawa ng masama o sa mga masasamang tao. Ganun po. Bawal po sa Diyos yung pinagbabawal niya. Para maingatan po yung mga mga daanang matuwid, maingatan kayo ng Diyos. Kaya ito po yung sabi ng Diyos para maingatan yung mga landas ng matuwid at maingatan yung kanyang mga daan ng mga banal. Ito po sabi ng Diyos. Kaya bawal po tayo makisama sa mga ganun, yung o iibigin natin yung masama, halimbawa, o mangungurap sa gobyerno, o kaya magnanakaw, o kaya kung anong gagawin ng masama, o wag po tayong sasama ron, sabi ng Diyos, at wag natin iibigin yung ganun, sabi niya. Ihiwalay po tayo doon, ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, para maingatan yung mga banal, yung landas ng mga matuwid. Ito po sa Kawikaan. Kawikaan 2:1. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, at tataglayin mo ang aking mga utos na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihilig mo ang iyong puso sa pag-uunawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Kung iyong hanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayon, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinagtataglay ang matuwid na magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa kanila sa nagsisilakad ng pagtatapat. Upang kanyang mabantayan ang mga landas ng katulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabuting tao at maingatan ang mga landas ng matuwid. O para maingatan ka ng Diyos, yung landas ng matuwid, sabi niya rito. Kailangan tanggapin mo yung kanyang mga salita, yung mga payo, mga utos, sabi ng Diyos dito. Basahin ko sa inyo muli rito sa Kawikaan 2:8-20, upang kanyang mabantayan ang mga landas ng katulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal, upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabuting tao at maingatan ang mga landas ng matuwid. O yun po yung sabi ng Diyos. Kaya nagbibigay siya ng payo para maingatan niya yung mga banal, yung mga matuwid, ganun. Wag nating iibigin yung mga masasama o mga gumagawa ng masama. Wag daw tayong sasama ron, sabi ng Panginoong Diyos. Para maingatan niya tayo, yung mga ng Panginoon. Kasi yung mga masasamang taong yon, nakasisira yun ng magandang ugali. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sumisira yun ng magandang pag-uugali pag nakikisama ka sa taong masasama. Kaya utos ng Diyos, wag nating ibigin yung masama. O, yun po yung sabi niya, wag tayo makikisama ron. Kasi nakakasira po sila ng ugali. Ganun po. Kaya wag natin silang ibigin o wag tayo Panginoong Diyos sa ganun. Kasi ang requirements nga, magpakabanal tayo, di ba sabi ng Panginoon? Wag tayong sasama raw doon sa mga gumagawa ng masama. Ayun po yung sabi ng Diyos. Sumisira sila ng magandang pag-uugali. Yung mga masasama, at saka yung mga nakakaalam na ng utos, huwag po tayong sasama ron, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Diyos. Ito po sabi ito rin pong sabi ng Panginoon dito sa may unang Timoteo. Huwag tayong dadamay sa kanila, huwag tayong sasama sa kanila, ganon. Huwag natin silang iibigin.
ito po sabi sa unang Timoteo rito. Dito kaya yung mga scammer sa social, dito po, o kaya yung mga scammer sa social media, sabi rito ni